Pwede bang magkaroon ng drop-down list sa Excel? Pwede. Gagamit lang tayo ng data validation. Hi! If you are new to this channel, I am Aija Hapor, a certified public accountant, and welcome to I Just Teach Tagalog Excel series. In this video, I will teach you 4 methods kung paano gumawa ng drop-down list sa Excel at kung saang senaryo ginagamit ang bawat isa. Ang drop-down list ay nagagawa sa data validation under the data tab. Ituturo ko muna sa inyo yung pinakamadaling way. Step 1, iselect muna natin yung cell, ayan, kung saan mo gustong ilagay yung drop-down list. Next ay pindutin na natin tong data validation. So under ng data tab. Okay? Yan. So meron tong tatlong subsection, may settings, input message, and error alert. So i-discuss natin kung ano yung use ng other sections na yan, but for now, focus muna tayo dito sa settings. Piliin natin under allow, piliin natin yung list. So make sure lang na naka-check tong dalawang to. Okay? Ayan. So for the source, dito magkakaiba-iba yung 4 different methods natin. For this first method, itatype lang natin kung ano yung mga option na gusto nating isama sa list, then separate them by a comma. For this training completed column, so type lang natin, started, in progress, complete. Make sure lang na wala tayong mga unnecessary spaces. Then click OK. Ayan. So pag click natin yung drop-down, makikita na natin yung mga options. Okay. So itong method na to ay para sa mga static drop-down or para sa mga list na hindi nagbabago or madalang na baguhin. So for method 2, gagamit naman tayo ng range bilang source ng drop-down list. Para naman to dun sa mga mas maraming pagpipilian o di kaya mga mahahaba yung choices dun sa list natin. So ang unang step, gagawa tayo ng listahan. So meron na ako ditong listahan. So yung range, kung nasaan yung list, pwede natin siyang gawin sa same sheet or sa different sheet. Depende sa inyo. But for best practice, nilalagay ko siya sa separate na sheet para pwede ko siyang i-hide later on. Para if isi-share ko yung file to other users, hindi nila accidentally na mababago yung source ng mga drop-down list natin. So katulad kanina, iselect lang natin yung cell kung saan natin gustong ilagay yung drop-down list. Then punta tayo sa data tab, data validation. So make sure natin yung allow list. So dito sa option na to, hindi na natin itatype directly dito sa data validation yung mga choices natin. Pero i-select natin yung range na gusto nating i-reference. Ganito lang, punta tayo kung nasan yung list mo. Ngayon, isa-select natin yung choices lang mismo. Hindi natin isasama yung header. Okay, so yan na siya. Click lang natin OK. So, meron na tayong drop-down. So, in this method, kapag meron tayong gustong baguhin, pwede natin siyang i-edit lang dito sa range natin directly. And magre-reflect na siya agad doon sa drop-down list natin. Let's say, itong outstanding option, gusto natin siyang i-edit as satisfactory. Okay? So, take note lang, binago natin, ginawa nating satisfactory. Automatic, magre-reflect na siya agad sa drop-down list mo. Ang limitation nitong method 2 natin is that limited lang yung number of choices natin. Hanggang dun lang siya sa last cell na sinelect mo doon sa range. So for example, gusto nating mag-add ng bagong choice doon sa list, add tayo for removal. Hindi siya automatic na madadagdag dito dahil naka-fix lang doon sa range na sinelect natin kanina kung hanggang saan lang yung option. So kailangan nating baguhin dito sa data validation. So pwede mong baguhin na hanggang row
8 na siya hanggang cell A8 or pwede nating i-reselect. Reselect natin para masama yung bagong option, yung bagong choice. Pero don't worry kasi sa method 3 and method 4, may eliminate yung limitation na to. Start natin sa method 3. Yung method 3, gagamit tayo ng indirect function. So, ang step 1 dito, dapat meron tayong available na list. Ayan, so meron na ako ditong pre-created na cities. So, gagawin natin siyang table. Okay, so kanina, naka-range lang to. Ito, dapat table siya. We can just select everything kasama yung header. Pwede rin tayong mag-click anywhere dun sa gagawin nating table. Tapos, press Control A. Then, we can go here sa Home tab. Then, click Format as Table. Or we can also press Control plus T sa inyong keyboard as shortcut. Make sure na naka-check yung My Table has headers. Then, click OK. As best practice, dapat palitan natin yung table name dito with something that briefly describes your list. Dito sa method 3, gagamitin natin yung indirect function. Step 2 is to prepare the formula that we will use para sa source. So, dito muna natin siya i-prepare. So, type lang natin equals indirect, open parentheses, select natin yung options, ayan, close parentheses, and i-add natin, yan, quotation mark. So, i-copy natin to, then escape, punta tayo dito sa validation sheet natin, select natin kung saan natin gustong ilagay yung ating data validation. Punta tayong data, pindutin natin data validation. Make sure natin sa allow nakaselect yung list. Then here, ipipaste lang natin ang ating formula. And when we click OK, so makikita na natin dito yung list. So dito, pwede tayong magdagdag ng choices and it will be automatically added also in the drop down. So let's say gusto natin ditong magdagdag ng CDO city and it will be automatically added. Ayan. So what if we want naman to delete? Gusto nating tanggalin. So right click lang tayo, delete. So delete natin yung buong row. Ayan. Or may gusto tayong tanggalin sa gitna, pwede rin. Click nyo lang, right click, delete. So yun, we removed yung Pasig and CDO-City. Wala na siya doon. Now, the last method, this is the best option of all. So dito, we will be using named ranges. So same lang siya sa naunang method, which is method 3, na gumawa muna tayo ng table. So shortcut na lang tayo, Control A, Control T. So, itong table name, rename natin siya, Table Jobs. Next step will be to go dito sa formulas, define name. Ayan. So, pwede tayong mag-type ng bagong name, pwede ring ayan na, yung default niya, which is the header. Okay. Now, dito refers to, so, isa-select natin yung options lang. There you go. Then, tandaan natin yung name, job_positions. Okay lang natin. Punta tayo sa validation sheet. Saan natin gustong ilagay na cell, yung data validation or yung drop-down list. I-click lang natin. Punta tayo ng data tab. Click data validation. Allow list. Yung source natin, type lang natin equals job_positions. Click OK. So dito, pwede rin tayong easily mag-add ng bago. Let's say sales intern. Ayan, makikita na natin yung bago nating dinagdag. What if gusto naman nating magbura? Click mo lang, right click, delete table rows. Ayan, so na-remove na natin yung sales agent. Check natin.
Ayan, wala na siya sa list. Now, to add some tips para ma-ensure natin na hindi makakapag-input ng data na wala sa list natin or invalid data, gagamitin natin yung input message and error alert. Pundutin lang natin data validation, input message. Ayan, pwede tayo ditong mag-type ng message. So, click OK. Ayan. So, when they click on the cell kung saan dapat pumili from the drop-down list, makikita agad nila yung message na yan. Then, dito naman sa error alert, dito is makakapili tayo ano yung magiging response kapag merong invalid data na entered. Pwedeng mag-stop sa pag-accept ng input, pwede ring mag-show lang ng warning, pwede ring mag-show lang ng information. Pag naglagay tayo dito ng wala sa drop-down list, let's say type natin, okay. May lalabas na siya na error message. So let's recall the 4 methods to create drop-down lists. Method 1 is for static or unchanging lists. So type the list directly to the data validation. Method 2 is to create a list as a range and select the range. Option 3 is to use the indirect function referring to the table. And option 4 is to define a name for the table that you created. Sa 4 methods na natutunan natin para gumawa ng drop-down lists through data validation, lagi mong tatandaan, huwag mo nga hayaang i-invalidate ang sarili mo. Have a great day! That's it for this video. Please subscribe, like, and click the notification bell to be updated with my latest videos. You may also leave a comment kung anong requested topics nyo. Together, let us excel with Excel. See you in the next video.